Today, we celebrate the National Flag Day. And as we know, a country's flag is a symbol of its identity, which is why it is given great respect. But how is it made in today's time? Mobile Journal Mary Mon Reyes has the story. Tuwing Independence Day, isa sa mga sagisag na tinatanghal natin ay ang watawat ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang kwento sa likod nito? Matitingkad na kulay pula at asul, mga lubid na pantali, at mga kabinet na puno ng tela. Ito ang sumalubong sa atin nang sinilip natin ang isa sa pinakamatagal nang gumagawa ng watawat ng Pilipinas dito sa Santa Cruz, Manila. At dahil National Flag Day din ngayong May 28, mas ramdam nila ang kahalagahan ng pagbibigay respeto sa bansa gamit ang sagisag na ito. May ibang bansa pa tayo na kumukuha o bumibili din dito. Mula Luzon hanggang Mindanao po, meron kaming sinusuplayan dyan. O meron po tayong mga Navy, Coast Guard, PNP po, estudyante, teacher. Sa World Health, dito rin po sila, ang World Health. Munisipyo, ganun po. 103 years nang gumagawa at nagpeprepara ng mga watawat ang New International Flag House. Si Don Pablo de Jesus Tan Gatue, na isang flag officer daw ng katipunan ng mga alagad ni Bonifacio, ang founder nito. Siya rin daw ay nanilbihan bilang mason sa Knights of Rizal, na pinaniniwala ang pinag-ugatan ng serbisyong inialay ng Flag House hanggang sa kasulukuyan. At nabigyan nga tayo ng pagkakataon na masilip ang mabusising proseso ng pagtatahi ng watawat ng Pilipinas. So dito, ginagawa yung pinaka-magic ng pagtahi, pagburda, hanggang sa mabuo yung pinaka-watawat ng Pilipinas. Gumagawa rin sila ng international flags, pwede rin mga sagisag ng kongregasyon, associations o mga grupo. Mula sa pag-stencil nga hanggang doon sa pagtatabas ng 3 stars in the sun natin, plus yung puting triangulo na makikita sa ating bandera, ipapasa naman ito para pagsamahin na ng kulay pula at kulay asul na tela. At pagkatapos niyan, doon na natin makikita ang kabuuan ng isang watawat ng Pilipinas. Chika naman ni Ate Erlinda na 3 dekada ng mananahi rito, halos 100 mahigit na ang kanilang ginagawang watawat ngayong taon. 10 silang resident mananahi. Abutin man daw sila ng gabi, ay hindi sila napapagod na gawin ang handcraft na ito. Maramihan kasi po kami. Nauubusan na po kami ng mga stock po sa dami ng customer. By order po yung mga ginagawa na namin. Ang mga telang ginagamit, nylon, cotton o satin. Nakadepende na lang ang presyo sa budget, sukat, pati kung indoor o outdoor ilalagay ang watawat. Hindi rin basta-basta ang paggawa ng watawat dahil dumadaan para ito sa testing at certification mula sa National Historical Commission. Sinisilip nito ang purity, endurance at kalidad ng tela. Pati ang kulay nito ay sinusuri ng mabuti para maging accurate at naaayon sa official standards. Ayon kay First Lieutenant Oxiano Rex na bumiyahe pa mula sa Mindanao, hindi lang ang mga naka-uniforme ang dapat magbigay pugay sa watawat, kundi ang kahit na sinong Pilipino sa isip, dugo o puso. It symbolizes all. For what we are now, the Philippines is all, and what we are now, the Army, we are representing. Pag sinabing Pilipino, matik na Philippine flag agad yung kailangan may isip natin. Sa bawat watawat na kanilang ginagawa, isinasapuso raw nila ang ating pagiging Pilipino. Kaya kung mayroong kayong mga watawat ng Pinas sa inyong tahanan, ingatan po ito at pahalagahan. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita.